Ang Kuya Emil Sumangil ay humigit kumulang 20 taon na po dito sa Kapuso Network. Ang una ko pong trabaho, isa pong production assistant. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Para lubos niyong maunawaan na aming mga taga-subaybay. Sa loob po ng newsroom, ito yung pinakamababang antas o level ng empleyado. Ano ba yung gagawin ng isang PA? Taga-timpla ng kape, taga-photocopy ng script, at lahat ng klase ng utos na pwedeng ibato, PA ang sasalo. Ang isa sa mga coverages na marahil hindi ko malilimutan, isa na riyan ang Marawi Siege. 3 buwan akong nariyan mula umpisa hanggang sa matapos ang giyera. Pero kung hanggang ngayon ang pag-uusapan, siguro yung missing sa Bungeros. Dahil sinusubaybayan ko pa rin ang paggulong ng kaso. Inaantay ko na balang araw, ako'y very hopeful sa tulong ng kalooban ng mahal na Diyos Ama, maigagawad ng hustisya sa mga biktima. Dito sa larangan ng pamamahayag o ng journalism, unang-una, kung gusto mong yumaman, magkaroon ng mga luxurious na mga kotse, mamahaling mga relo, damit, sapatos, mukhang mali, hindi ka dapat naririto. Dahil dito, sa mundo ng pamamahayag, dalisay na serbisyo publiko lamang ang meron dito. Wala ka dapat vested interest at kung inaasahan mo na ikaw ay yayaman, hindi ito para sa iyo. Magsumikap ka lamang at sa dulo, Diyos Ama ang bahala na magbigay at magsukli ng mga pinaghirapan mo. Ang orientation kasi mulat sa pool sa akin, ako'y nagsimula bilang field reporter, humigit kumulang 20 years ago. Dapat ang script, dapat ang istorya, dapat ang video, malakas, malakas, malakas. Ito ang tanging susi para mapukaw mo yung atensyon ng mga manonood. Pagdating naman sa anong klaseng istorya, nahilig ako sa crime dahil sa aking palagay, yung sa kahit papanong konting kaalamang ko at porte ay naririto sa linya na ito. Paano ko natitiyak na ligtas ako, pati na po yung aking mga cameraman? Kailangan kaya mong suriin na huwag pababain sila ng sasakyan kung tingin mong merong imminent threat na tinatawag. Dapat buhay muna bago istorya. Presence of mind. Unang-una, kailangan tuwid yung direksyon ng utak mo na ang istorya mo ganito bago ka pa magsimula. Kung may dagdag, isiksik mo na lamang. Kung may breaking, ibahin mo lang ng konti. Pero dapat mauunawaan ng taong bayan. Hindi puro chapsuy. Mahirapan silang intindihin at unawain kung ano ang tema ng istorya mo. Dapat nauunawaan ng pinaka mababang tao sa lipunan yung mga salitang gagamitin mo. Kapag hindi ka marunong magsulat ng parabagang kanto boy ang estilo, mahirapan mong kunin yung atensyon at ma-win yung trust and confidence ng mga tao. Wala pong punto pa sa aking buhay na dumating na parabagang pinaalis na ako, nagsasawa na ako, fed up na ako, o nakikita ko na yung blank wall o black wall kung tawagin nila. Wala. Hindi po dumating sa akin yan na umalis ako sa karir na ito. Mula noon hanggang ngayon at sa may awa, ang mahal na Diyos Ama sa kanyang kalooban, dire-diretso na ito hanggang sa aking pagretiro. Dito na ako, hindi na ako alis pa. Hindi ko po kayang higitan, lalo't pantayan ang galing ng isang Sir Mike Enriquez. Pero ako po'y lubos na naniniwala na meron hong biyaya ang mahal na Diyos Ama sa bawat isa sa atin. Ito pong kakaibang talento na ito na ibinibigay niya sa atin, ang tangi kong ginagamit sa kalooban ng mahal na Diyos Ama para mapunan sa kahit papanong paraan ang puwang na kanyang iniwan. Dapat, doon na sila. Kaming mga may edad na, dito muna sa TV at radyo. Yung mga bata, dahil hindi na kami nakakaintindi kung ano yung laman ng makabagong teknolohiya, tama lang ang bata, nandyan na. Sila na ang umasikaso na kung paano may pararating sa ating mga kababayan ang balita sa ganyang klase ng plataforma. Para bagang naging habit ba tawag to? At kumbaga good luck na nakasanayan ko na sa makatwid. Unang balita, dahil dyan ako unang nagsimula bilang field reporter, pinagagalitan kami ng amo ko kapag hindi kami nakakaabot doon sa deadline, lalong-lalo na kapag may breaking news. Kaya ako makakapagsabi, tahasan mula sa aking kalooban.
mas mabilis ang unang balita. Mababa ang sahod, walang holiday. Ang mga kasama mo sa trabaho, hindi mo alam kung totoong tao sa iyo. Aba, yung konting papuri, bihirang-bihira ka rin makatatanggap. Dahil hindi ko alam kung wala silang pakialam sa ginagawa mo. Aba, ang pinakamasaklap natitiis mo yung pag-iisip at kaisipan ng kapwa mo na para bagang pinag-iisipan ka pa na masama sa klase ng hanap buhay na ginagawa mo, yung advokasyang isinasakatuparan mo kahit ba napakalinis ng hangarin mo. Korupsyon at katiwalian sa Pilipinas, malamang-lamang sa matabunan ng balitang ito ang pagdating ng mga alien sa Pilipinas. Exclusive!